Agad inaksyon ang pambubulo ng gwardya at rider ng motor sa Parañaque. Maya-maya pa, bumunot na ng baril ang rider. Pero kahit may tama na sa ulo, sige pa rin ang pagharang ng gwardya sa sospek. Ang mga aksyong balita, umpisa na! Sigil na Meralco bababa ngayong buwan pero ilang lugar sa NCR at Bulacan nakaranas ng rotating brownout. MRT3 may bagong paraan ng pagpila, may cooling system pa, nakatulong kaya? Pangulo Aquino nagsorry sa traffic sa NLEX noong Biyernes. Kumusta naman kaya ang pag-arangkada ng last mile route ng mga truck galing Pierre? Dalawang pulis kalaboso sa umano'y hulidap sa EDSA na naging viral sa internet. 7 pa nilang kasabwat na karamihan daw ay mga pulis din tinutugis. Unang umamin na gunman sa Enzo Pastor Slay case, binawi ang payag, tinakot lang daw siya ng mga pulis. Actor host Billy Crawford nakapagpiyansa na matapos reklamo ng umano'y pagwawala sa presinto sa Taguig. Asian Olympic Council tuluyang inarang ang paglalaro ni Andre Blatz para sa Pilipinas. Gilas, posible raw i-boycott ang Asian Games. At Pangulong Aquino kumpirmadong dadalo sa kasalang Marian Dingdong at Heart at Cheese. Si Pinoy, kailan susunod? Hope springs eternal, and we have a belief that single people who become godparents do not remain single for the rest of their lives. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, Bakibalita kasama ang tambalan ni na Paolo Bediones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Bago-bago pa. Nauwi sa rotating brownout ang sunod-sunod na pagpalya ng 4 na planta ng kuryente sa Luzon kanina. Ang good news, bumalik na agad sa normal ang supply ng kuryente. At eto pa, may bawas sa ang inyong electric bill ngayong buwan. Umaaksyon si Michelle Orosa Ople. Ito ang kapansin-pansing mga post sa Facebook kaninang hapon. Mga reklamo sa naranasang tigi-1 oras na rotating brownout. Alauna ng hapon ng tamaan ng brownout ang mga customer ng Meralco sa ilang bahagi ng Maynila, Quezon City, Camanava area, at Bulacan. Paliwanag ng Meralco, biglang nagkulang ang supply nang sunod-sunod na bumagsak ang 4 na malalaking planta sa Luzon Grid. Alas 4 ng hapon nang bumalik sa normal ang supply ng kuryente. Nakatulong dito ang pagkasa ng Meralco ng Interruptible Load Program para pakapanin ang supply. Right now we have a total of 115 megawatts under the ILP. Iniutos na rin ng Department of Energy ang pagpapatakbo sa Malaya Power Plant simula alas 6 ng umaga bukas. If it's the same demand and we forecast it to be the same demand, then we should be able to contain the rotating. Biglaan lang ito ngayon. Sa kabila ng naranasang brownout, may bawas presyo na ipatutupad ang Meralco sa kanilang singil ngayong buwan. 58 centavos kada kilowatt-hour ang magiging tipid dahil sa pagbaba ng generation charge. Katumbas yan ng tapyas na 115 pesos hanggang 288 pesos depende sa laki ng konsumo. Yun nga lang hindi masabi kung magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa mga susunod na buwan. Umaaksyon, Michelle Orosa Ople, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Umarangkada na ang last mile route para hakutin ng mga truck ang kanilang container sa mga pier para rin mapabilis ang biyahe. Nagtakda ng ruta na pwedeng daanan ng mga truck anumang oras. Umaaksyon si Patricia Mangune. Kahit rush hour, maluwag ang daloy ng trapiko sa NLEX southbound. Pagdating sa A. Bonifacio Avenue hanggang C3 Road sa Caloocan, mabilis din ang takbo ng mga sasakyan. Malayo sa usad pagong na trapikong naranasan noong Biyernes. Pero ang Caloocan LGU ayaw pakampante. Baka bukas sila naka-schedule o magpo-full blast uli. Baka mabulaga tayo bukas. Nagsimula na kasi ngayon ang last mile route para sa mga truck na palabas at papasok ng Manila Port. Sa ilalim nito, exempted ang mga truck na may sticker sa truck ban hanggang Setyembre 21. Itinakda rin kanina ang ruta sa trade lanes na pwedeng gamitin ng mga truck anumang oras. Kung galing ng norte, 2 lane ang ibibigay sa mga truck sa A. Bonifacio, pa C3 at pa Road 10. Para naman sa mga galing sa South area, mula Cavitex ay may trade lane pa Rojas Boulevard. Kung galing naman ng SLEX, may 2 lane na inilaan sa Osmeña Highway, Quirino Avenue at palabas ng Rojas Boulevard. Pero single lane na lang ang ipapagamit pagdating ng Rojas Boulevard.
Ang mga truck naman na may tag para sa last mile pwedeng lumabas sa ruta. Pero bawal silang dumaan sa EDSA anumang oras. At tuwing truck ban, bawal sa Katipunan, Ortigas, Espanya, Taft at Recto Avenue. Kaya ho natin gagawin to para maliwanagan saan itong mga lanes na to, saan sila pwedeng dadaan na hindi sila pwedeng huliin. Nagsorry at humingi naman ng pag-unawa si Pangulong Aquino sa publiko dahil sa naranasang traffic. We ask for forgiveness for the public. We don't want this thing to exacerbate problems like, for instance, increasing prices for food because of the difficulty in the transport and the logistics of them. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. Kung nagsorry si Pangulong Aquino sa matinding traffic noong Biyernes, pagdating naman sa problema sa MRT, meron naman siyang sinisi. At para hindi tuluyang uminit ang ulo ng mga pasahero, may mga bagong pakulo ang pamunuan ng MRT. Nasa gitna ng aksyon, si JB Arsena. Ito ang sumalubong sa mga sumakay ng MRT sa North Avenue Station ngayong Lunes. Mga tubong nagbubuga ng hamog. Pampalamig daw ito para sa mga naghihintay na pasahero. Libre ang bagong cooling system na pinasubukan ng isang inventor. Ganda ang epekto po nitong ating cooling system na ito. Titingnan po natin kung paano natin ito ma-i-implement po dun pa sa ibang mga station. May binago na rin sa pila. Sa bagong sistema, magiging 4 na yung entry point papunta sa sakayan ng MRT. Bukod sa main entrance, binuksan na rin ang kabilang parte ng istasyon para daanan ng mga pasahero. Diyan sa kabilang parte na yan, magpipila ang mga pasahero papunta sa emergency stairs. At dito naman sa emergency exit, binuksan na rin para maging tawiran ng mga pasahero hanggang dito sa kinatatayuan ko kung saan sila maghihintay. Ginawa raw ito para makaiwas sa init at ulan ang mga pasahero. Pati ang mga sasakay sa tren kada biyahe, nilimitahan sa 500 hanggang 700 pasahero. Lahat ng yan, tinetesting pa lang ng pamunuan ng MRT. Ang mga pasaherong nasubukan ito, hati ang reaksyon. Konting improvement, hindi na masyadong mainit. Ganun pa rin, walang pagbabago. Nitong nakarang linggo, nag-expire na ang kontrata ng Global APT, ang maintenance provider ng MRT. Kaya napagpasya na gawing mas mahaba ang kontrata ng maintenance ng tren para mas gumanda ang serbisyo nito. We are increasing the concession period. It is now 3 years instead of 1 because we feel that the maintenance provider should indeed have more time to perform their services. Sa gitna naman ng mga nararanasang aberya sa MRT, ang Pangulo sa dating administrasyon ito isinisi. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Sa ibang balita naman, hawak ng otoridad ang 2 sa mga pulis na dawit umano sa huli dap sa EDSA na naging viral sa internet. 6 na aktibong pulis pa ang pinaganap kasama ng isang natanggal sa serbisyo. Nasa gitna ng aksyon si Renzong Kiko. Naging viral ang litratong ito kung saan makikita ang puting SUV na pinapalibutan ng mga armadong lalaki sa EDSA Ortigas. Iba't ibang spekulasyon ang lumutang. Pero kanina kinumpirma ng PNP na isa itong hulidap operation na pakana ng mga pulis. Ang Honda Civic na may plakang ZJB149 ay nakapangalan sa Golden Arches Development Corporation. Pero naibenta sa dating pulis na si Marco Polo Estrera. Habang ang silver na Toyota Hi-Ace, pag-aari raw ni Police Chief Inspector Joseph De Vera ng QCPD Station 1. Itinanggi pa raw ni De Vera ang bintang, pero ikinanta rin ito ang mga kasama. So nung pinakita ko na yung clear copy ng picture of that light whitish van bearing that conduction sticker YF9767, inamin na niya na siya. And from there, tinanong namin kung sino-sinong mga kasama niya and he wrote it down. Iniharap din ang mga sakay ng Toyota Fortuner na tauhan ng isang negosyante mula Lanao del Sur. Kwento nila, tinangay ng mga pulis ang dala nilang 2 milyong piso, ang kanilang mga wallet at sinimut pa ang laman ng kanilang ATM. Idinitain din sila sa QCPD Station 1. Ang unang sinabi sa kanila is magpanggap kayong pulis kayo. Directly, they were brought upstairs sa second floor sa isang opisina doon. And they were held there for about an hour. Pero nang kumalat sa internet ang litrato, pinalaya rin sila. Sa gitna ng press con, kinumpirma ang pagkakahuli sa isa pang sospek na si PO2 Jonathan Rodriguez. Pinaghahanap naman ang 6 pang active na pulis at ang na-dismiss na si Estrera. Very disgusting. Hindi lang ako, sinasama nila yung mga magagaling at marami.
dedicated na pulis ng QCPD. Kinal lang ito. Hindi ko malaman kung saan lupalop galing itong mga demonyo na to. Tayo papayag na dungisan yung pangalan ng ating PNP na ilan-ilan lang membro yan out of 150,000. Nirelieve na rin ang commander ng QCPD Station 1 na si Police Superintendent Monde Guzman at kasalukuyang iniimbestigahan. Umaaksyon Renz Ongkiko, News 5. At mga kapatid, alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Leah Cruz. Leah? Nako Cheryl, maganda sa ulan bukas. Ayon sa pag-asa sa pool, ang Timog Luzon ng monsoon trough o yung dulong bahagi ng hanging habagat. Magdadala yan ng katatamang ulan sa Cordillera, Gitnang Luzon, kasama na rin ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at ang Bicol Region. Mararamdaman din ang mahinang ulan dito sa Visayas at maulan din dito naman sa Mindanao. Bad news yan dahil lubog pa rin sa baha ang halos 40 bayan sa Maguindanao, North Cotabato at Cotabato City. Nakadagdag pa sa pagbaha ang pagbara ng mga water hyacinth sa mga ilog doon. Mano-mano itong inalis. At yan ang lagay ng panahon. Balik sa inyo. Susunod, actor host Billy Crawford nakapagpiyansa na matapos sa reklamo ng pagwawala sa presinto. Police na gunman daw sa Enzo Pastor slay case. Binawi ang kanyang pag-amin. Tinakot lang daw siya para gawing fall guy. At Philippine sports officials iapila ang pag-disqualify kay Andre Blat sa Asian Games. Gilas, posible raw i-boycott ang Asian Games. Ang detalye sa pagbabalik ng aksyon tonight.